Okay mga idol, update na tayo sa nangyayari doon dito sa area ng 3 de Mayo sa siyudad ng Digos, probinsya sa Davao del Sur, tungkol kay Kapitan Oscar Bukol na binaril. Mga reaksyon lang natin doon sa binabas na si Tatay Biding, yung sunag sa uli ng pitaka kay Kapitan Oscar Bukol, kasi may nakita siyang pitaka. Para sa akin po na mga idol ay kasi binabas yung si Tatay Biding kasi kasabwat daw ng bumaril kay Kapitan. Para sa akin lang, no? Parang hindi naman niya alam yun. Kasi isang oras siya naghintay doon. Sabi niya nang in-interview siya. Kasi nang pumunta na siya doon, entertain siya ng tanod. Yung tanod ay kakilala niya. Kasi para sa aking alam ay parang kapitbahay niya noon, yung tanod. At yun, sabi ng tanod, si Kapitan ay naghapunan pa doon sa area ni Taboada. Nadinig daw niya yung pangalan na Taboada pero hindi niya alam kung saan yun. Kasi yun nga, hindi na siya pumunta doon. Sabi niya, maghintay na lang ako dito. Yun nga, naghintay siya kasi sayang naman yun kung bumalik pa siya sa kanya at kabukasan na lang. Hinintay na lang niya kasi malayo yung area niya eh. Hinintay niya, mga 1 oras, sabi niya. At yung dumating si Kapitan Oscar Bukol, ay hindi sila nakapag-usap. Bakit? Kasi pag dating ni Kapitan Oscar Bukol, ay diretso na sa kanyang live. Sabi ni Kapitan, pailawin mo dito kasi mag-live ako. Yun nga, nag-live na si Kapitan. Naghintay din siya ng 1 oras. Mga 2 oras na ang kanyang paghihintay para lang ma-interview siya ni Kapitan. Yung mausaulit na niya yung pitaka. Yung pagtawag ni Kapitan sa kanyang tanod, napapasokin mo na, yun nga, pumasok na siya. Para sa akin, yung nagbaril kay Kapitan, wala naman siyang alam dun. Kasi yung pagdating ng sasakyan na pula, ay nakatalikod naman siya, hindi naman niya alam. Siguro habit lang niya yung gumaganon sa kanyang noo, kasi ganyan din ako eh, ganyan din ako. Yung mga habit natin ba? Para sa akin, wala siyang alam dun. Naghintay siya, siguro siya, ay, klaro na bugasan eh. Ano ba, sa Bisaya pa. Sa kanya, klaro na bugasan eh. Bigyan na ako ngayon ng bigas si Kapitan eh. Yun nga, nakangiti-ngiti lang siya. Yung harapan ni yung gate kasi naka-cyclone lang yun eh. Kitang-kita si Kapitan doon nakaupo sa kanyang misa. Sa kanyang upuan, naharap sa kanyang misa. Kaharap niya yung si Tatay Biding. Si Tatay Biding nakatalikod sa gate. Ang gate dito ay yung may poste sa gate. Cyclone na yung sa unahan. Sa unahan ng gate, cyclone na 'yon. Pag nakita mo si Kapitan Oscar Bukol nakaupo sa kanyang upuan. Yung sniper klarong-klaro yan ng sniper kasi yung sniper may teleskopyo yan eh. Kahit gabi yan, kitang-kita sa sniper yan kasi yung sniper, yung teleskopyo ng sniper parang may ilaw eh. May ilawan yun, klarong-klaro yun. Yun nga mga ka-idol, para sa akin ang pananaw yan. Parang hindi naman kasabot si Tatay Biding doon. Kawawa naman yung tao na hinusgahan natin na walang alam. Siguro, nagka-live si Kapitan eh. Nagka-live siya doon. At alam ng tirador, yung bumaril, nag-utos ng bumaril na naka-live si Kapitan doon. Nag-live doon, kita sa kanyang Facebook. Yun ang basihan ng nagbaril siguro. Yung live. In-interview. Siguro sa Taybing walang alam doon. Kawawa naman yung tao. Tanda na naman. Mabuting loob lang siya. Nagsauli ng pitaka. Yun nga, siguro ang galit ang bumaril sa kanya, utos ang bumaril
ay sobrang galit, yun nga, naka-live si Kapitan, klarong-klaro doon sa live, pinapasok na doon. Oh, binirahan na. Kawawa naman yung yung tao na walang alam na hinusgahan at makulong. Wala naman yung alam. Para sa aking pananaw mga ka-idol, kasi kawawa eh. Madiin siya na wala siyang alam. Wala siyang alam sa pangyayari. Ang sa kanya lang, nagbabauting loob siya para sa uli yung pitaka. Kasi naka-live si Kapitan eh. Kitang-kita yun sa mga followers sa Kapitan. Yun yung sa akin mga ka-idol. Kawawa naman yung tao. No? Okay lang. Salamat sa iyong panonood. At may update pa tayo sa susunod. Okay.